Okay guys, I have a bold prediction. Okay, so recently kasi, a few days ago, nabalitaan natin na itong si Vitali ay nakalaya na, 'di ba? So after serving 9 months dito sa kulungan sa Pilipinas, apparently ito inamin niya dun sa isang podcast kay Aiden Ross na nakapagpuslit siya ng cellphone sa loob ng kulungan. So nakapag-vlog siya doon, 'di ba? And ito nga meron siya mga pinagpo-post na mga eksena sa loob ng kulungan niya. And syempre hindi dapat wala dapat ganyan, 'di ba? So bawal ang cellphone supposedly sa loob ng kulungan. But according to him, money talks and you can buy anything pag nasa kulungan ka basta may pera ka. They will give you everything you want. And well, it's not di naman bago sa atin 'yan. Alam naman natin ng mga kalakaran dito sa mga kulungan dito sa Pilipinas, 'di ba? May mga kubol nga dito eh. So, etong si Vitali milyonaryo 'to. Mayaman talaga 'to kasi matagal nang nag-YouTube 'yan and kahit madami siyang kabugukan, madami pa rin siyang kinikita sa YouTube for sure. Okay? At saka sikat din siya. Ilang beses na siyang nagkaroon ng ups and downs eh. But anyway, point is may pera itong si Vitali para makakuha ng privileges, makabili ng privileges sa loob ng kulungan. And the people in charge were happy to oblige, 'di ba? Na okay, bibigyan ka namin ng bigyan ka namin ng cellphone at kung ano-ano pa, 'di ba? Kapalit ng pera. And now, since meron siyang mga expose, quote-unquote expose dito sa kulungan niya, and I think, kasi nung nakulong siya, grabe yung pangungutya na inabot nitong si Vitali. And deservingly, di ba? Everybody hated him. Kahit yung misis ko, wala siyang pakialam usually sa mga ganito. Asar na asar siya eh. Di ba? And it's universal, hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa international, sa US, sina Asmongold, nagre-react sila dun sa mga balita kay Vitali. Although exaggerated yung mga sinabi nila kasi sabi 20 plus years siya makukulong. But that's, it doesn't matter anymore. Nakalaya na siya. Point is, he became hated thoroughly everywhere. And now, he's trying to shift his story arc na parang magiging aktivista pa siya. 'Di ba? Parang mag-expose pa siya ngayon at sasabihin niya yung mga kabalbalan sa loob ng kulungan, 'di ba? And I don't know. I just think if he does it right sa panlasa ng mga Pinoy, eventually pwedeng maging ano pa to eh. Pwedeng back upan pa ng mga Pilipino itong si Vitali. He might have a lot of Filipinos rally behind him. Actually, sa totoo lang, pumanig lang siya sa isang political figure. Siguro, halimbawa, biglang naging makasara siya. Pwede siya, he can easily, huling-huli niya na yung mga kiliti ng mga Pinoy. Pero, if there's one thing, he doesn't even need to do that. Okay? There's one real toxic trait ng mga Pinoy na so far, halos sa Pinoy ko lang nakikita. Konti siguro sa US, 'di ba? Pero may iba yung sa Pinoy eh. Iba yung sa Pinoy. Yung trait na willingly ibabash natin yung sarili nating bansa sa harap ng international crowd. Yung crab mentality, yung corruption, 'di ba? Yung mga anak na nauobligang alagaan yung magulang. Sinasabi natin Pinoy toxic traits yun eh. Pero hindi lang naman sa Pilipinas may ganun. 'Di ba? Lahat ng bansa nakakaranas ng ganun, especially dito
sa Asian countries, 'di ba? Sa China yung mga dynamics ng pamilya, 'di ba? Baka mas matindi pa sa kanila, 'di ba? Yung corruption, that's lahat ng bansa may corruption diyan. At lalo na yung crab mentality, 'di ba? Kumbaga these are real things that happens in the Philippines, pero hindi lang naman sa Pilipinas nangyayari 'to. Pero ang Pinoy, we have a tendency na angkinin, na parang, "Teka, ano 'yan?" Hindi lang 'yan basta toxic trait. That is exclusively ours. Kumbaga ang hilig nating maglagay ng Pinoy bad thing, 'di ba? Toxic something, 'di ba? Na kumbaga as if inangkin mo na tayo lang yung may crab mentality, 'di ba? Meron na mahilig tayong magsabi ng only in the Philippines na yung corruption ganyan, ninanakaw yung pondo ng bayan. Lahat ng politiko sa lahat ng bansa, meron silang politiko na nagnanakaw sa pondo ng bayan. At isa pa, madaming bansa na mas mayaman sa atin, of course. Can you just imagine na syempre mas madami silang pera, mas malaki yung ninanakaw nila. Hindi ko sinasabing ano hindi ko binibigyan ng pass yung mga magnanakaw dito. Ang sinasabi ko lang, compared sa corruption sa ibang bansa, mas matindi ang corruption sa kanila kasi mas mayaman sila. Katulad ng China, 'di ba? Grabe yung corruption doon. Pag kinumpara mo yung mga ninanakaw ng mga politiko doon sa ninanakaw dito ng politiko sa atin, barya lang yung sa atin. Yun lang ang ibig ko sabihin. Okay? So, kung mas malaking ninanakaw nila, tapos tayo, only in the Philippines, ang sasabihin natin na may corruption, 'di ba? 'Di ba may mali doon eh. 'Di ba? So, if there's one legitimate toxic trait ng Pinoy, isa 'yon, 'di ba? Siguro malamang meron pang ibang bansa na ganun din. Pero definitely Filipinos are one of those people na alam mo yun, parang ang hilig nating i-down yung sarili natin especially in front of others. Others being in the international stage. 'Di ba? Pero pag sila yung nangaapi sa atin, napaka-sensitive naman natin, 'di ba? So, there's a weird balance. And I don't know. Let's explore that topic some other time. Okay? So, etong si Vitali, dahil sa ugali natin na ganun, pag nag-expose to ng mga hindi maganda sa Pilipinas, I don't know how long he's gonna keep at it. Hindi ko alam kung gaano kadaming videos ang nakuha niya at kung anong mga... For sure, vinlog niya yan eh. For sure. He's gonna make the most out of this experience as a vlogger, as somebody na basically walang kahihiyan, especially when he got there. And well, nagkaroon siya na sabi niya naging Kristiyano daw siya sa loob ng kulungan. We'll find out if it's true, or I don't know, maybe he treated this entire experience, make the most of it, gagawin niyang vlog pagkakakitaan niya, 'di ba? And possibly redeem his story arc in as a result, 'di ba? We shall know, and it will all depend on how he does it. Kung maayos ba yung pagkakagawa niya, 'di ba? But I think there's a good chance for him to win over Filipinos just by disparaging the government, just by saying a lot of bad things in our society. And I don't know, maybe hindi naman lahat. Syempre, hindi lahat mabobola nitong si Vitali. Hindi ko sinasabing lahat may in love sa kanya, okay? Ang sinasabi ko lang, there will be enough Filipinos na mahuhumaling dito if he starts doing it. And I may be wrong, pero parang nararamdaman ko. Especially if he makes it political, 'di ba? Parang siguro yung mga ibang kampo diyan, they're gonna use it as
ammunition against the current administration or vice versa. May ganun. So, feeling ko ay for sure, nagsuffer itong si Vitali for 9 months. Okay? But if he plays his cards right, he might be able to pull it off and ma-redeem niya yung sarili niya. Pero ang sinasabi kasi sa Russia siya na-deport tapos isasalang siya sa Ukraine. But then again, nandun na siya sa Amerika. Nandito na siya sa podcast ni Aiden Ross Unless si Aiden Ross yung pumunta sa kanya sa Russia or what, but I don't know. So, maaring mag-dodge siya ng draft or what. Ewan ko kung anong kalokohan ng gagawin itong si Vitali. Kasi nasa itsura niya talaga Hindi mo pagkakatiwalaan yung pagmumukha ng si Vitali Di ba? But, let's see. At least, naparusahan siya. And for sure, madaming binayaran to. Malaking ginastos nito to get out in time as soon as possible. Okay. So, yun lang. Paalam.